Hindi pa ako umiinit sa silya ko. Ang aga pala. Magandang umaga po sa inyong lahat. At natutuwa po ako na narito ako sa inyong harapan bilang dating pioneer parents ng dating CCK students. Ako po si Maricel B. Ruiz, dating ang ina ni Lloyd Cedric Lewis na dati pong CCKians. Asan yung anak ko? Ayun o. Stand up na, anak. Hindi ko stand up. O, nagsigit-sigit pa. Yan, makulit ko baby ko. Hi, say hi ka sa kanila, hi. Okay, sit down muna. Ayan. Okay, so umaga po ito, ako po inaanyayahan na magsalita sa inyong harapan bilang dating CCKians parents. At nais ko po ibahagi sa inyo sa dalawang bahagi ang aking mga sasabihin. Una po ay ang pagiging isang ina at pagiging isang guro. Sapagkat ako po ay isa ring guro sa Burgos National High School, kaya nais ko rin po ibahagi sa inyo ang aking mga experience. Alam po natin lahat na bilang isang ina, magulang, hindi lang ina, sa ating mga magulang, alam po natin lahat na ang nais natin ibigay sa ating mga anak ay yung the best, di po ba? Tama po ba? Sumasang-ayon po kayo. Para sa ating mga anak, the best po ang gusto natin ibigay sa kanila. Pag ipinanganak natin sila, gusto natin na magandang maayos na tahanan, magandang damit, masustansyang pagkain, at higit sa lahat magandang edukasyon. Tama po ba? Andito po ba kayo? Yung mga parents po ang kinakausap ko sa umaga ito dahil ako po ay isang ina na tumatayo sa inyong harapan. At dahil gusto natin yung the best para sa kanila, ibinibigay natin ito ng buong sikap para sa kanila. Pero hindi po yun doon natatapos sapagkat hindi natin alam na kapag naibigay natin ang the best para sa ating mga anak hanggang kailan natin ito may bibigay sa kanila. Dahil sa pabago-bagong sistema ng ating ekonomiya, pabago-bagong sitwasyon ng ating ginagalawang mundo, hindi po natin alam kung hanggang kailan natin may bibigay sa ating mga anak yung the best na para sa kanila. Tama po ba? Minsan, okay tayo. Dumarating yung panahon, wala tayo. Kaya hindi lahat ng panahon, the best ang may bibigay natin sa ating anak. Kaya po ang lagi natin sinasabi mga magulang, ang pag-aaral ang pinaka the best na may papamana natin sa kanila. Tama po ba? Okay. Andito pa sila. Okay. So, nakabahan pa rin po ako. So, pag naibigay po natin ang the best sa ating anak, ito po ay pinakamaligayang sandali ng ating buhay. At sa akin po, napakahalaga po ng lahat ng first ng aking anak. First, sabihin na natin, first haircut. Kasi nandito po sila sa age na yan, nung bago sila dumating ng nursery, kinder, prep, so first haircut, first teeth, first, ano ba ba? Yung kanilang first food, first, lahat ng first, mahalaga po sa atin. Kinukuha na pa ng picture. Sino po mga parents na gano'n? Kinukuha yung mga first ng anak nila. Wala. Masyado yata ako. Ha? Nagkukuha na yung first ng anak niya. So, ayun po. Ganun po ako. At ang mahalaga din po sa akin yung kanyang first school. So, napili ko po ang CCK bilang kanyang first school. At marami po akong kinonsider. Bago ko po ito napili, hindi po basta pinasok ko lang ang anak ko. Una-una po, pinasok ko ang anak ko sa isang school na medyo nahirapan akong tingnan siya dahil sa sobra nilang dami. No? Ang liit niyan. Pagpapacheck siya, hindi siya makasingit sa teacher dahil sa dami nila. Naawa ko sa kanya. Tapos pawis na pawis siya. Parang pagod na pagod siya sa mga activities dahil nga ang dami nila, hindi sila lahat maasikaso ng teacher. So, pinull out ko po siya at may nakapagsabi sa akin sa CCK daw, dinala ko po yung anak ko. Siyempre, kinalala ko muna mga teacher. Sino ba itong mga to? Kinausap ko po sila.
kanilang curriculum sa school. So, medyo na-satisfy, medyo na-satisfy. Ipinasok ko po ang anak ko at syempre po kapag ang anak po natin ay unang-una, pawawalan natin sila, sarili nila, bahala na sila, nakakakaba. Di po ba? Para kayong nag-aalis ng kamay niyo sa kanyang first step. No? Naalala ko na paano kaya ang anak ko, nag-iisa siya doon, hindi nang pwede magpapasok. Ay, tignan teacher, ay magpapasok sa room. So, nag-aalala po ako, baka pawis na siya, baka gutom na, ayaw kong pakainin ng teacher, baka napupupo, baka pawis na, kung ano man, nag-aalala po ako. Pero, lahat po ng pag-aalala ko ay napawis sa pagdaan ng panahon. Sapagkat nakita ko po bilang ina, ang pagmamahal ng kanyang mga guro, ng mga teacher niya. Nakita ko pag-uwi niya sa bahay, ang kwento niya sa teacher. Pag-uwi niya sa bahay, love na sa teacher. Pag kumakain siya, gusto niya tirahan sa teacher. Pag may chocolate sa bahay, dadalahan niya si teacher. Aba, ibig sabihin, love niya si teacher. Hindi po mamahalin ng bata ang isang guro kung hindi siya nakakadama ng pagmamahal. Hindi niya nararamdaman ang pagmamahal ng guro niya sa kanyang sarili. Tama po ba? At dahil mahal na mahal niya ang kanyang teacher, lahat na sabihin ni teacher, ako mali, kay teacher tama. So, ganun po nangyayari. Pagka sinabi ko sa kanya ganito, sabi niya, hindi, sabi ni teacher ganito. So, mas tama si teacher. Sabi ng isang ina, nakita ko po na hindi ako dapat mag-alala sapagkat ang aking anak ay nasa maayos na pangangalaga ng CCK teachers. Kaya po sabi ko, maaaring next year, dito po ulit ipapasok ang anak ko. Dahil nawala po ang aking pangamba. Ang aking pong anak ay isang sa pinakamahalagang bahagi ng buhay na nais kong bigyan ng pinakamagandang bahagi na maibibigay ko sa kanya sapagkat ito lamang yung naipapamana sa kanya. At sa CCK po, napansin ko, nakita ko na may bibigay sa kanya. Nahumog po ang anak ko sa CCK. Doon na po siya natutong magsalita. Kasi pinasok ko yan doon, hindi pa siya pagsalita ng tuwid. 3 years old lang siya. Doon na siya natutong magsalita. At isa pa po sa lahat, gusto ko lang po share sa mga parents na sana po ang anak natin ay huwag natin ikulong sa eskwelahan at sa bahay. Kasi yun lang naman po ang lagi nilang pinupuntahan, di ba? So pag nasa school sila, nakakulong sila sa kanilang mga pinag-aaralan at kapag naman nasa bahay, nakakulong din sila sa itinuturo ng parents. Bigyan din po natin sila ng social awareness. Katulad po sa ginagawa ko sa anak ko, ang ibig ko sabihin ng social awareness, nakita natin ang mundo sa mga bata. Katulad ng beggar, ng mga tinatawag na pulubi. Ipakita natin sila, bakit sila pulubi? Nakakita na ba kayong pulubi, mga bata? Ha? Hindi pa? Hindi kayo nagbibigay ng libro? Sa pulubi? Ipakita niyo po sa kanila ang mundo na ginagalawan nila. Social awareness. Yung anak ko, sabi ko sa kanya, ito pulubi. Iyan mayaman. Ito yung batang bad. Ito yung batang nice. Kasi kapag ganun po ang gagawin natin, hindi sila mabibigla sa pagharap sa totoong buhay nila. So, bigyan po natin sila ng social awareness and environmental awareness po. Nakita nyo, sa Japan na may tsunami, may lindol na pwedeng maganap dito at turuan nyo sila iligtas yung sarili nila. Hindi po yan, porque bata, alam nyo na eh. Sasabihin nyo, bata, pero anak ko hindi ko kailangan turuan, hindi niya maintindihan. Ang totoo po, maiintindihan niya yun dahil tao rin po yan nakakaunawa. At empty pa po yung mind nila. Mas maiging maglagay kayo ng information dahil ngayon sila nangangailangan ng information. Tayo punong-puno na, nalilimutan na natin yung iba, kaya hindi na natin maalala. Sa pangalawang bahagi po, nais ko rin po magsalita sa inyo bilang isang guro. Iiklian ko na po. Bilang isang guro po, nais kong ma-impart sa mga bata ang mga sa paaralan. Nais kong ma-impart sa mga bata ang mga lesson na makakatulong sa kanilang pamumuhay at sa kanilang environment. Sa CCK po, nakita ko, ibinibigay ng mga guro at nakita ko rin po ang pagmamahal nila sa ating mga
with his inspirational speech. He is from Aranzazu, Nuestra Señora de Aranzazu. He's very talented boy. Let us now welcome Kurt Emmanuel Junicio. Pinagmamalaki po namin estudyante na nasa Nuestra Señora ngayon. Isang magandang araw po at ng mga magulang at sa mga mag-aral na magsisipagtapos ngayong taong 2011 at sa paaralan CCP at sa mga guro na nagumabay at nagtyaga sa atin para tayo matuto. Ako po si Kurt Emmanuel Junicio na nagtapos din sa paaralan CCP noong 2010. Ako po ay nagpapasalamat dahil naging bahagi po ako sa panatutunan ng CCP. At sa aming paaralan na napasukat sa Nuestra Señora de Aranzazu. Hanggang ako ay nagkulero ay hindi ko po makakalimutan at aking pagmamalaki na kung saan ako nanggaling sa paaralan CCP. Salamat po sa mga guro na nagtyaga sa amin sa mga paaralan CCP. Nagpapasalamat po ulit ako dahil naging bahagi po ulit ako. Sa panatagpong ng CCK, kila teacher namin sa teacher Alice nag-rolling doon sa mga anak. Salamat po. Binabalik po lahat ng mga mag-aral magsisipagtapos ngayon. Congratulations. Maraming salamat, Kurt. Galing na. Dada. Okay, a short talk from his father, Mr. Junicio. Ano to, surprise? Marami pong salamat at kami po ay naimbitahan po ng mga dating teacher ng aking anak. At sa mga magulang din po na nagtiwala po sa mga guro na para sa mga kanilang anak. Ayun. Maraming salamat po, ma'am. Ayun. Congratulations po sa mga bata na mga nagsipagtapos at saka sa mga magulang na Talaga nasa harap ka pa. nagtapos din. Maraming salamat po. Sila... Sorry, Mr. Junicio, na-surprise ka. Thank you, Mr. Junicio. We call him Dada, for sure. Okay, our guest speaker. He is also one of the pioneers of the CCK school. Late lagi Okay, inspirational talk from all of our parents. Miss Rodaline Gidewan. Palakpakan po natin ang ating pioneer student. Pioneer parent. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Nagsalita na kanina si Mami Maricel at makarami niya nang share sa atin bilang isang magulang at bilang isang guro din. So, dun sa mga sinabi niya, siguro magdadagdag na lang ako ng konti dahil na-inspire din ako dun sa mga sinabi niya. Siguro ako, naniniwala ako talaga, parents have the major role and biggest responsibility to achieve
the dreams of our kids. And yung dreams na yun, dapat mag-start din yun sa atin. Turuan natin silang mangarap. Kasi 10 years ago or more than 10 years ago, yung parents ko, nag-dream lang din sila na mapagtapos kami ng pag-aaral ng magkakapatid. So, yung ano na yun, pangarap na yun, natupad nila yun kasi napagtapos nila kami ng magkakapatid ng pag-aaral. So, yung pangarap na yun, lagi nilang inaano sa aming magkakapatid na pangarap namin na mapatapos kayo ng pag-aaral kasi yun lang yung maipamana namin sa inyo. So, with that, kalakihan ng pangarap na yun ang pagsisikap at pagpupursige. So, ganun din ang gawin natin sa ating mga anak. Yung pangarap nila, suportahan natin sila sa kanilang mga pangarap. Suportahan nila sa atin sila sa kanilang mga pangarap. Gawin natin ang ating makakaya para sa maabot nila ang kanilang mga mahiling sa buhay. Kasi yun yung tatanawin sa atin ng ating mga anak pag nakatapos din sila ng pag-aaral. Natupad yung pangarap natin para sa kanila at sila din natupad din ang pangarap nila. Parang hitting two birds with one stone. So, ganun. At sabi nga sa Walt Disney, yung famous line nila doon, all dreams can come true if we have the courage to pursue them. So, kumbaga, yung mga chances nandyan lang yan sa atin. At tayo yung pwedeng laruin yung mga chances na yon. So, bilang mga magulang, tayo ang napakalaking responsibilidad upang maabot ng mga anak natin ang kanilang mga pangarap. Maraming salamat po at magandang umaga ulit. Thank you, Mr. Juan. Let us now welcome